So, yun yung pinaka nakakalungkot pati. Di ba? Marami tayong kinakaharap na krisis, pero mas inuunan nila yan. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng gobyerno yan mismo. Ayan talaga ang gusto ng gobyerno. Di ba? Na ma-impeach VP Sara para wala silang kalaban after 2028, no? Para wala silang kalaban pagdating ng eleksyon. Tapos mananatili pa rin sila. Dahil yun naman talaga ang pinaka-intention kung bakit nila ginagawa yan. Gusto nilang manatili after 2028. At the same, ganito rin yung mga gusto ng mga congressman na sila pa rin yung, di ba? Nandiyan pa rin na gumagawa lang ng hindi sa kapakanan ng taong bayan, kundi kapakanan ng sarili nila. Di ba? So, yun pa rin talaga pinaka-pangunahing intention dyan. So, kung ako tatanungin mo, kung magbago man ang gobyerno sa susunod, if ever na si VP Sara, dapat i-dissolve na. Pero yung mga oposisyon, kagaya ng mga Duterte allied congressman, walang matatanggap yan ni kahit anong budget. At hindi pa kasama dyan yung mga bonuses nila, yung Christmas bonus nila. Sinabi na ni Leandro Revista yan, na 2 million ang bawat congressman na matatanggap as Christmas bonus. Pero hindi kasama yung mga kumukontra. 200 to 260 million ang kabuuang budget ng bawat congressman times 318. Di ba? Halos nasa 60 to 70 billion yung matitipid natin. So kung susumahin mo lahat-lahat, di ba? Susumahin mo lahat-lahat, pwedeng umabot ng 100 billion ang matitipid natin sa loob ng isang taon kapag dinsolve natin yung Congress. So saan, di ba? Ibig sabihin, mas malaki ang matitipid ng bansa at posible natin gamitin yung pera na yan, no? Pambayad sa utang. So in 10 years, kung nagbabayad tayo ng 100 billion, no? Dahil sa pag-dissolve natin sa Congress, makakabayad tayo ng 1 trillion sa loob ng 10 taon. Hindi malaking bagay na yun, di ba? Kasi unang-una, eto mga congressman na to, hindi naman naglilingkod yan para sa kapakanan ng taong bayan, lalong-lalo na ngayon. Maliwanag na naglilingkod sila para sa gobyerno. Kung ano yung kagustuhan ng gobyerno at syempre yung pakinabang sa kanila. Di ba? Samantalang, kaya yan sila hinalal ay para, di ba, maglingkod, gumawa ng batas na makakatulong sa taong bayan. Pero anong ginagawa nila? Mas inuuna nila ang impeachment kasi sa kagustuhan nilang manatili after 2028 at gawin pa rin kung ano yung ginagawa nila sa administrasyon na to. Sagana kasi sila nung panahon ni PRRD wala silang makuha eh. Hindi sila makahingi ng mga kickbacks, mga tongpats dahil mahigpit si PRRD. Ngayon sila, malayang-malaya sila. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit gusto nilang impeach si VP Sara, no? At the same time, takot sila na ungkatin yung mga pinagagawa nila dahil pag naungkat yan, sigurado kulong ang abot nila. Yun yung isa sa mga rason. Kaya kung ako tatanungin mo, mas gusto ko i-dissolve na lang yan eh. Mas makakatipid tayo sa kanila. Can you imagine? Di ba? Ang sahod nila sa loob ng isang taon is 4 million. Ang bonus nila, Christmas bonus is 2 million. Iba pa yung mga bonuses nila, MOEE pa nila. So estimated 200 to 260 million yung kanilang kabuuang budget sa loob ng isang taon. Di ba? Ang laki, kasama na din yung pork barrel, yung mga budget nila, yung mga project nila. So, kapag dinsolve natin yan, malaking-malaki yung matitipid ng bansa. Can you imagine? 70 to 100 billion ang matitipid natin.